bawat pagising, sinasalubong ko ang araw ng may ngiti at pag-asa. Ang bawat tagumpay at karangalan, nagsimula sa pagsisikap at pagmamahal. Ipininta ko ang aking mga pangarap sa buhay. Ako si Mark Bautista. Sundan niyo ang buhay ko sa likod ng kamera. Dito sa Follow That Star. Hi! Pasok! Welcome sa aking maliit na tahanan. Nung nasa showbiz na ako, first na priority ko to really have my own house. Since na-achieve ko na siya, happy ako. Siyempre, nandito tayo sa aking sala. Ito actually, may mga gamit kami dito na binigay ng fans. Like itong kutina from Cebu. Actually, bigay din, isang fan. Yung TV na to. Kaya sobrang treasured to na nagamit. Ito actually, ako bumili naman ito. Itong ilaw na yan. Tapos, sinuggest ko na sa interior designer. Ito rin, ako na rin pumili nito. Yung brand niya Italian, so mas matibay siya. Sobrang mitikuloso ako sa gamit. Talagang lagi kong chine-check kung anong purpose nito. Ano ba to? May silbi ba to sa bahay? Or makakadagdag lang to ng gulo sa bahay? Or babagay ba siya sa konsepto ng bahay? This is my bike. Si Leona. Ito naman, actually gusto ipakita sa inyo yung revolving closet. Pero sa sobrang puno na niya, hindi ko na siya maikot. Pero actually, dapat umiikot pa to. Mostly sa mga damit ko, binili ko sa pag nagbabakasyon ako sa States or nag-show ako sa States. Doon ako mas nag-shopping. Kasi maraming sale sa States. So, sa shoes naman, sa sobra ding ang liit ng space ko for my shoes. As in, tambak-tambak na dito yung mga sapatos ko. So, kailangan ko rin ng mas malaking space for my shoes. Nilalagay ko lang din yung mga ibang bigay ng fans dito, like yung ibang posters, album, and nagbibigay ako ng importansya sa lahat ng binibigay ng fans. Yung binibigay naman nila, kahit maliit na bagay or malaki, alam mo yung thought na lang siguro yung iniisip ko at yung effort, yun talagang mas kinu-consider ko. And yung mga awards dito na rin. Of course, pag nakakuha ka ng award, iba yung feeling, iba yung fulfillment. Kasi parang nare-recognize yung trabaho mo at nare-recognize ka as a person, as an artist. Ito na yung sa bedroom ko mismo. Ayan. Ito yung painting ko na hindi natapos, tinatamad ako. So parang, ang laki kasi, so parang okay, next time na tapusin ko. Minsan kasi pag ako nagpipaint, parang okay, kung ano-ano lang, parang abstract lang talaga. So matagal na rin to sa akin, siguro mga 4 years or 3 years. So binili ko, dalawa, sabi ko perfect. Kasi action figure, since nag-lastic mo din ako, so feeling ko part din ako sa yes naman. So parang wala lang, collection ko lang din. Actually dati, yung mga kapitbahay pa, as in wala yung kapitbahay, bago lang yan lahat ng bahay dyan. So talagang ang view niya dito, talagang puro puno and sobrang, parang feeling ko nasa probinsya ako. So kaya parang sabi ko nakaka-relax. Nakakamiss din ang probinsya. Sobrang simple ng buhay, sobrang relax, sobrang slow pace yung buhay. Ito yung mama ko, nagbakasyon sila dito from Cagayan de Oro at ayan, tinutulungan nila kami dito sa bahay. Ito si Papa Darnie, ayan, nagbabakasyon din sila dito nila mama. Noong bata pa si Mark,
Hanggang ngayon, tahimik pa rin. Tahimik at saka masunurin. Tinulungan niya kami, yung bahay namin na-renovate na rin. Nakabili na rin siya ng mga gamit niya na sarili. Siya mismo bumibili rin siya ng lupa, mga ganyan. At saka ang maganda kay Mark kasi hindi niya iniisip na sikat na siya. Parang ganun pa rin. Marami ng mga business na ang mga racket niya, yung mga ibig sabihin na makikitaan niya ng pera, binibigay niya, tulong talaga niya. Aking mga maliit na lang, na binibigay talaga niya sa mami niya para maitulong yung kahirapan. Kaya we grew up na sobrang close kasi ang dami naming mga ginagawa together. So ngayon, kahit na malayo yung bahay namin, lagi ako nandito sa bahay niya. Kasi parang namimiss ko siya lagi. Well, yung relationship namin na families, sobrang close talaga kami. Si Papa, yung parang binibaby pa rin kami. And yung mga magkakapatid kami, parang ayaw pa rin namin lumayo sa isa't isa. Alam mo yung gano'n? So, punta na tayo sa recording. Really, really low. Really, really low. Really, really low. Really, really low. Pag may recording ako, may rehearsals ako, before niyan talagang kailangan nag-vocalize muna ako. Alam mo, first time ko mag-record ng rap, ha? Yung pag-record ng rap, nakakatawa kasi talagang first time ko yun and nakakailang lang kasi hindi naman ako sanay na pag pinapakinggan ko na yung sarili ko sa recording studio, tapos parang yung ginagawa ko is, come on, come on, come on, yung mga ganun-ganun. So parang sanay kasi ako sa parang ballad lagi. Alam mo, feeling ko baliktad yung sabi ko na nga. Sabi ko, parang yung bulsa, andito sa, yung parang... Eh, di alata. Shucks, tignan mo. Ayun na, yung sinasabi ko. Ang pagkaalam ko sa prod namin ni Sam, yung yung groove lang kami sa song. So, pagdating ko doon, so may pala talaga, yung parang talagang may, kumbaga, drama. Si Mark definitely did a good job eh. I mean, I'm surprised compared to before being a balladist. Ngayon, doing rap, doing more pop songs, and especially sa sayaw, kahit anong binigay ko sa kanya, yung lumuluhod siya, nagiging hunk siya, parang he always says yes. So, it was a good rehearsal. Hi, good morning! Itlog na boiled, tsaka yung chicken breast na steamed lang. So, yun yung kinakain ko pag morning. At tsaka wheat bread, whole wheat bread pag morning. Or pwedeng brown rice. For now, ito yung kinakain ko kasi may pictorial ako this Friday. So, actually, nag-start ako 3 weeks pa lang. Nag-drink ka na ng gamot? O, ito ka na lang eat ka na lang ng banana. Gusto mo? Ha? Go. Hold. Hold. Eat. Wow! Contest. Talagang kailangan healthy ka dahil mahirap magkasakit. Kailangan maganda rin pangangatawan mo dahil haharap ka sa TV, haharap ka sa maraming tao.
Nag-start yung pagbabike ko siguro mga last year lang. Nag-start yan sa mga kaibigan na parang, uy, barkada, okay, sabay-sabay tayo mag-bike. So parang naisip, bumili kami lahat ng bike. Iikot tayo sa subdivision namin. I-tour ko muna kayo, okay? Go. Sorry, medyo mandumi. Galing pa sa Baguio doon. Wow. Well, syempre, ang bike parang cardio. Magandang exercise yan sa lungs, magandang exercise sa legs, and stamina. Parang feeling ko nasa probinsya pa rin. Ang presko pa rin. Kaya sarap dito mag-bike. Tapos na. Nakita niyo yung garden namin? Yan yung, diyan kami kumukuha pala ng mga gulay, fresh gulay, lahat. Diyan namin kinukuha lahat. Saging, lemongrass, lahat, gabi. Kaya ang sarap dito, para kaming nasa probinsya lang. Nung college ako, I took up architecture, tapos hanggang third year college. Kasi after, yung mga third year ako, medyo nag-quit ako ng school. Kasi sumali ako ng singing contest. Paint ako, nag-drawing ako. Pag may time ako. Ito, gusto ko munang i-cover ng black. Hindi ko rin masasabi na parang lahat ng paintings ko ay galing sa isang inspirasyon, galing sa isang... Kasi feeling ko talagang nagtra-translate lang yung emotion ko sa mga paintings na ginagawa ko. Alright, so ito na yung more or less finished product. Wala lang, feeling ko ito yung para siyang African yung dating niya. So, tapos parang feeling ko parang babae yung itsura niya. Na actually parang mata, tapos ilong, tapos bibig na naka-side view na mukha. So parang yun yung idea niya. Ito rin, isa sa mga masterpiece ko yun, yes. Itong gagawin ko ngayon ay magluluto ako ng, actually sa tulong ng aking kapatid na si Turbo, gagawa kami ng seafood pasta. Si Turbo po yung aking kapatid na pinaaral ko rin ng culinary. Kami ni Turbo kasi yung magkasunod din. So parang totoo yung sabi nila na parang pag magkasunod daw kayo, parang lagi kayo nag-argue or medyo magkaiba kayo ng pag-iisip. So, kaya siguro kami medyo nagka-clash. Pero, magandang bagay lang sa amin kasi kung ano yung kulang ko, yun yung meron siya. Chop. Hindi natin ng konting ganyan. Ma, come here. Tikman mo. So si Mama ang ating tester. Seafood pasta. Wala pa nga, sarap na agad. Sarap na tingnan. Diba? Lagay mo ng shrimp. Shucks. Buti na lang Mama yung unang tumikim. Tingnan natin to. Lami. Lami. Sarap, hindi. Naku, nagsasabi pa naman totoo ang bata. Sarap, Ano? hindi. Huwag ka, ayusin mo. Yes or no, Koy? No!
time to get fit and buff. Kahit ang dami kong ginagawa, or morning may ginagawa ako, may pagka-afternoon ang punong-puno yung schedule ko, maraming rehearsals, or may mga events, pag may time ako na pwede kong isingit yung pag-workout ko, sinusulit ko. Ako po hindi nahihirapang i-train si Mark Bautista at gustong-gusto ko po siyang i-train at gusto ko pong pagandahin lalo katawan niya. Showing some hot stuff and great body. Talagang ito yung first time na ganun yung konsepto lahat. And siguro dahil sinasabay ko na dahil sa pag nag-iba na rin yung katawan ko, so sinasabay ko na rin yung idea na sexy photo shoot. Pwede maniwala yung tao sa hindi. Pag nakita mo yung pictures, kala mo Photoshop na kasi ganun niya pinulido yung preparation niya para sa ngayong pictorial na to. Maganda pag yung image mo iniiba mo kasi parang hindi nagsasawa yung mga tao. Ang idea ko kung bakit ginawa ko yung sexy photo shoot, gusto ko lang din na parang alam mo yun, makita ko yung proof, may proof na yung pinaghirapan ko na alam mo yung may na-achieve ako na ganong katawan. Alright, nandito na tayo sa Teatrino, dito sa Green Hills. Alright, pasok tayo. Si Jimmy, for friendship's sake, talagang ginawa ko yun kasi gusto ko rin siyang suportahan bilang magaling siya na artist. So, malaking bagay din yun sa akin na alam mo yung feeling na nakatulong ka. A very good friend of mine. Ladies and gentlemen, please welcome Mr. Mark Bautista! Thank you. Well, nang start yung career ko, siguro nagbabanda-banda ako. Doon talaga ako nag-start. Lounge singer, hanggang sa sumali ako sa singing contest. And from there, Star for Night. Yung singing contest talaga yung nagbukas sa akin ng doors to opportunities. Naisip ko na i-guest si Mark kasi alam ko na hindi siya mahirap kasing i-ask. Ang bait-bait kasi I didn't need to follow up, I didn't need to ask him again. He was the one who said ano na kaagad. So he parang easily committed to the what I asked of him.
na lang nag-invento ng duet namin, pero congratulations sa kanya. Sobrang ang dami niyang bisita, friends. At nakakatuwa si Jimmy. So ngayon, bibihis muna ako. It's time to share my blessings sa mga bata. Wow! Ito yung magulo na araw natin. Punta tayo sa outreach mamaya. Parang umuulan. Medyo maambot sa labas. So sana maging successful yung outreach namin mamaya. Ayun si Mami Tess. Siya yung isa sa mga nag-asikaso dito sa outreach namin. Yan. Hi, Mami Tess. Mag-hi ka naman, Mami Tess. Hi. Siya yung talagang naging parang president na ngayon ng Fans Club Go. Parang ganon. Yung dating. So parang naging family na rin siya. So parang hindi na namin siya tinuturing na parang ibang tao. Actually, halos patapos na kami lahat. At papunta na kami sa location. Sana matuwa sila at magustuhan nila yung mga niluto namin at prepare namin. High five! Oh, ba't ang laki ng sombrero mo? Kanino to? Nye, akin yan. Hi, andito na tayo sa Silong Tanglao. Ayan. Meet natin yung mga bata. Yung outreach ko nag-start first year ko sa showbiz. Nung birthday ko, naisip ko agad na kailangan every birthday magbibisita ako sa isang orphanage or isang center na nag-aalaga ng mga or may mga less fortunate kids. Ay, ng panahon na pasensya na nataki kami at dahil dyan, Simon says what I... Okay, go! Simon says hawakan ng tumo. Simon says hawakan ng kilikili. Maraming tumulong sa akin sa outreach. May mga fans ako na tumutulong sa outreach. Nagpo-fund din sila for the project. And may mga kasamahan din ako dati sa Viva na tumutulong din. Libre lang. Tingnan mo yung pamangkin ko nakilaro na rin, no? Balik kami natin ng stop dance. Gusto po sana salamat kay Kuya Mark kasi kami po yung napili niya puntahan upang pagdausan niya ulit ng birthday niya po. Sana pagpatuloy niya pa po itong pagtulong sa mga nangangailangan ng kasayahan. Na-realize ko na ang swerte ko, ang swerte ng mga kapatid ko, na maraming bata ang swerte na may mas malaki pa palang problema kaysa sa amin. Kasi hindi biro yung wala kang pamilya na nasa ibang bahay, iba yung nag-aalaga sa'yo at hindi nila alam kung anong mangyayari sa kanila in the future. So, sa edad nila, yung parang yun na yung nabungad na sila sa ganung environment. So, mahirap yun para sa kanila. Alam nyo guys, maraming salamat sa inyo ulit. Ito, pangalawang taon na namin dito sa inyo. At sana naging masaya rin kayo sa binigay namin sa inyo at sa ginawa namin ngayong araw na to. Happy sila. Makikita mo sa mga mukha nila nung binigay namin yung mga bags na alam mo yung kahit maliit lang naman yung binigay namin, hindi naman mahal or hindi naman, pero alam mo, nararamdaman mo na na-appreciate nila.
na-move ako dun sa card na binigay nila. Kasi lahat sila talagang nagsulat ng message. And malaking bagay sa akin yun kasi handwritten and alam mo yun, alam mong galing sa kanila at alam mo yung effort sila.